Heto na mga katatak trending. Mainit na balita ngayon. Ombudsman Jesus Crispin Remulla hindi titigilan ang mag-inang Loren Ligarda at Leandro Liveste hanggang hindi ito mapapanagot sa batas matapos silang akusahan sa ginawa nilang anomalya sa solar projects na bilyon-bilyon ang halaga ngunit hindi napakinabangan ng taong bayan. Grabe, napakagarapal di umano ang pagmumuka ng mag-inang Ligarda na ito dahil matapos i-anunsyo ni Remulla na kasalukuyang nasa preliminary investigation ang umano'y ghost electricity o 10 billion worth of solar infrastructure. Inireklamo ang mag-ina sa kasong plunder at graft. Ngayon ay lumipad na patungong ibang bansa ang mag-inang Loren Ligarda at Leandro Liveste dahil para makatakas di umano sila sa pananagutan sa batas at tila nagmumukhang guilty di umano ang dalawa dahil kung wala silang kasalanan ay bakit kinailangan di umano nilang magtago. May kanya-kanyang alibay di umano ang mag-ina sa kanilang pagpunta sa ibang bansa. Si Leandro Liveste ay humiling ng Travel Authority mula July 26 to September 24 sa 12 bansa at di kalaunan ay agad namang sumunod ang ina nitong si Loren Ligarda. Grabe, ayon sa mga netizens, napakaraming pera daw ang mag-ina para mag-travel sa ganitong kadaming bansa sa loob lamang ng 3 buwan. Panigurado raw na sobrang stress ang mag-ina ngayon, lalo na si Loren Ligarda, kaya ito nag-ibang bansa. Pero ayon kay Ombudsman Remulla, babalik ang mga yan at baka gusto nila pag uwi nila nakaposas na. Yun ang warning ni Remulla sa kanila. Narito at panoorin na lamang ang buong updates. NBI, what can you tell us about yung immediate na ongoing investigation ng ni Leandro Liviste na it appears na wala dito ngayon? Hello. Magandang umaga po sa inyong lahat. Attorney Dino, magandang umaga. I'm happy to see you here. At least, mas marami tatanong sana sa iyo. Well, ano po ba gusto nyo mauna? Madami yung sinabi mo, sir. Well, ganito po yun, actually, na-branch siya na honey trap, no? But just to set the record straight, ganito po yan. Kaya yung parang huling post ni Kong Leandro bago siya umalis, sabi niya, inamin ko raw na may mix-up. Ang sinasabi ko na mix-up, there are nag-cover na, I don't blame the media who covered it, na ang akala, yung 5 babae na rescue namin based doon sa entrapment operation and rescue operation, akala nila ipapain kay ES Recto. The story is, nahuli yung, gamitin natin yung alias Ken, yun na yung ginamit ng media. Si alias Ken, ito yung talent manager na nahuli na may dalang 5 kababaihan sa entrapment and rescue operation. Itong talent manager na to is nasa radar na ng NBI NCR for a long time na ang trabaho nga is nagdadala ng mga kababaihan for prostitution. Hindi lang, pati lalaki. At ang mga customer niya, base dun sa listahan sa telepono niya, medyo malalaking tao. So, nung unang initial na lumabas yung balita, ang akala nung ibang nag-cover is, yung 5 na yon ipapain kay ES Ralph Recto. But hindi po. Ang nangyari doon, they were rescued on a separate entrapment operation kung saan may pag-uusap, pinadala yung video, pinadala yung pictures ng mga babae, nang ang kausap na hindi niya alam ay ang NBI operative na ng NCR. So, nung nasa loob na sila ng kwarto ng hotel, 5-star hotel, at inabot na yung mark money na bilang bayad doon sa transaksyon, pagkatanggap niya ng pera, naka-body-worn cameras naman po lahat ng operatives namin noon, in-inform na siya na he is being arrested for human trafficking dun sa dala-dala niyang babae at nirescue na yung babae. Joint operation po ito ng DSWD. Ganun po kami mag-operate sa NBI pagka human trafficking. At in-interview na, nung ini-interview na, tumatanggi pa rin itong si alias Ken na tumanggap siya ng pera o may human trafficking. And during the course of the interview, nung naiipit na, biglang lumabas na yung istorya na may ang exactong words, meron po ba itong kinalaman dun sa plano naming character assassination kay Senator Ralph Recto? Senator pa yung ginamit. So, na-alarma na yung mga investigador namin. Tinawagan ako, in-inform ako na, Sir,
may binabanggit po dito ganito, kwento na nga. Sabi ko, palalimin nyo na investigasyon. At sa course ng investigation, inamin na nga, doon na nga umamin na meron talagang plano na, may plano talaga na gawan ng istorya. Ang plano po ganito, gagawan ng istorya si E.S. Ralph Recto na yung istorya ang gagawin, mag-a-affidavit, 4 na babae, gagawan ng affidavit, at magpa-file sila ng complaint sa piskalya, at pagkatapos mag-file, ipipress con. So ano ibig sabihin? Gagawan lang talaga ng istorya na paninira para sirain lang yung pagkatao ni Executive Secretary. At ang involved dito, binanggit na nga si Congressman Jing Paras na siya yung nag-gather ng nung usapan na ito. May 26 pa nagsimula, nagkaroon ng meeting July 11, 15 at 26. At ang magbanggit ng pangalan ni Congressman Libiste ay si Jing Paras na siya ang magpipinas ng gastos. At meron ng kasamang 4 na abogado na naghahanda nung affidavit supposed to be nung 4 na babae. So yun po yung nangyari dyan. Ganun po yung pangyayari. At sa ngayon po, ang status niyan, yung human trafficking, it's already been filed. That's why nakakulong pa rin po hanggang ngayon yung ating tinatawag na si Elias Ken. Yun naman pong sa kaso po nila Kong Jing Paras at Kong Libiste, sa ating iniimbestigahan, dun sa issue na yan, dapat po dumalo sila nung Thursday, hindi po dumalo, nagpadala ng abogado, may sulat, at pinatawag na lang po ulit natin sila sa 11. At yesterday, yung 4 na abogado po na na-identify na involved dito sa scheme na to, sa plano na to, ay amin na pong pinasapina to appear on us on Friday. Identified na po namin yung mga lawyers at we have the testimony at meron po tayong iba pang mga ebidensya. Yung po yun. Sino po yung mga 4 na abogadong yon? Huwag po muna natin banggitin. Tanong niyo po kay Atty. Dino. Marunong po bang kumanta? Hindi, ako lang, i-describe ko na lang. Malaking law office to. Ang mga kliyente nila, mga personalities din na malalaki. Ang problema, yung 2 abogado na involved, kilala na. At senior partners na, actually name partners nung ano. Yung 2 naman, yun ang kawaawa, bagong abogado. So malalaman po natin by next week. Ako po, hindi ko lang muna sila I'm giving them the opportunity. Ang question ko kay Kong Jing Paras, number 1, at kilala nyo naman lahat si Kong Jing Paras. Maaring napapanood niya to. At alam naman natin, napakatapang niya. Lagi bira ng bira, pati itong katabi ko nga, binibira nun palagi. So, bakit ngayon very ma'am siya, very quiet? So, ito lang tanong ko. Can you deny categorically na hindi mo nakausap tong Elias Ken? At wala kayong planong gawin ganon? Yun lang yung tanong ko, kahit di na siya dumalo. Kahit sa social media na rin lang sagutin. At ang tanong ko, sa kanya at kay Kong Libiste, categorically, can you deny na nag-usap kayo at nagplano ng ganito? Yun lang po yung tanong. At ang next na question ko na doon sa mga abogado, in-engage ba kayo? Sino ang nag-engage sa inyo para gawin tong trabaho na to? Then that's the time, lalabas natin na yung mga ebidensya. Hindi po pwede yung gusto ni Atty. Tolentino at nung abogado na nagre-represent kay Congressman Libiste, na gusto nila ibigay namin yung mga affidavits at saka yung mga ebidensya para sagutin. Wala pa po tayo nung nasa investigation stage tayo eh. I've seated with 2 brilliant lawyers here. I think they will agree that is the time pag nandiyan na tayo sa piskalya, sasagutin nyo. Pero kami case build-up eh. Halimbawa po, may nangyaring patayan dito. Suspect tong si Juan de la Cruz. May statement na ron. Kwinento na. Tingin nyo po ba kami investigador, dapat namin ibigay yung buong kwento? Of course not. Kasi makakapagtahi sila ng story at alibay eh. Sagutin nyo muna, ano ang recollection nyo? Doon na lang muna po sa 3 basics ko na question. Sagutin nyo muna yun. And pagtapos nyo sagutin yun, bibigyan namin yung affidavit of investigation, i-endorse namin sa National Prosecution Service sa DOJ for them to decide. At sigurado na mabibigyan sila ng kopya. May Memorandum Circular 48 po ang DOJ eh, na pag ongoing yung investigation, hindi kami pwedeng magbigay ng mga dokumento. So yun lang po. At ito po yung isang maganda niyan. Yung nagre-represent na abogado kay Leandro Libiste
ay batang-batang abogado, 2025 pumasa, at member ng law office ng 4 na abogado. So, I think even ordinary individual will raise an alarm. At maaari, teka, red flag lang, bakit ganun? Bakit ganito yung dahin ng istorya? So, yun na lang po muna yung sagot ko doon, sir. May tanong po ako dyan sa malaking law office na sinasabi nyo. Kasi po ang pamantayan nyo ng malaking law office, either nasa depensa ka o nasa prosecution. Saan pong panig nandoon yung malaking law office na yon? Sa Ortigas po. Okay. Ano po ang posibleng harapin ng mga abogadong yon? Disbarment? Well, unang-una na yon, violation ng oath yan, saka ng CPRA. Kasi pwede ka naman maghanap buhay. But for you to encourage somebody to have a false testimony to someone else, illegal po yun. Sigurado, baka nga dapat wag nang duman sa proseso ng disbarment, isuko na nila yung lisensya nila ng kusa. Yung pong nakuha na impormasyon sa cellphone ni alias Ken, ito po ba'y voluntaryo niyang ibinigay o nakalikot lamang ng NBI? Voluntary po. Actually, lahat po nung record niya, voluntary. Although, yun nga, nung binibigay niya, so ano po siya, represented by counsel, assisted siya ng counsel on all those times. So hindi naman po pwedeng sabihin na ginipit or what. At saka hanggang ngayon, nakakulong po itong taong to. Opo. Madalas po sa nababasa namin sa mga kwento at sa napapanood sa pelikula, kapag ganyang tao na nag-iingat ng numero ng malalaking tao, nilalagyan niya ng alias. Anong alias ang ilagay niya sa mga congressmen at sa mga senador? Meron po ako nakita, hindi alias, mga pangalan na talaga. Pero wala po si Kong Teddy Ridon doon. Wala po. Mabait po itong kaibigan ko na to. Director, may pangalan ba kayo sa cellphone ni alias Ken? Hindi po ako kilala. Pupunta po sa opisina ko In-interview ko po siya mismo. So actually, he is extending his apologies to the executive secretary for him to think na gawin yun. Hindi po niya kilala personally. Gaano po karami ang nakita niyong mga VIP dun sa cellphone nung alias Ken? Hindi ko pa po na-scan, sir. Kayo naman. Parang doon kayo interesado. Tsaka hindi naman siguro krimen naman sama yung pangalan nila ron. Kaya lang, siyempre, pagdududaan. Titignan ko po kung nandun yung pangalan ninyo. Opo, sige po. Sige. Isa pang issue yung kaso ng mga so-called Maleta Boys. No. Ano yung development? Actually, yung development, napanood ko rin lang po na, although I've been receiving feelers already that they want to talk at balak nila na magbigay ng statement. Pero ang sa akin lang po, masasabi ko lang, on the part of the NBI, ibig sabihin po, consistent with our findings nung amin silang inimbestigahan, ang conclusion namin, there are unreliable witnesses. Yun po yung sinabi namin So with what happened now na hindi na natin alam alin yung totoo, sinabi niya ngayon na ganun yung ginawa, it is also consistent to our findings dahil nung November pa lang hanggang kasama na ito nila Atty. Balicod at ni Mike Defensor hanggang nung February. At lumalabas ng mukhang tinuruan ng gagawin ng istorya. So ngayon, na binabawi yan, it bolstered the position of NBI, the findings of the NBI based on our investigation, na unreliable witness kasi sa ngayon po, hindi mo na alam kung anong paniniwalaan niya. Hindi na rin alam ng mga 4 na ito saan sila lulugar. So, yun lang naman po yung sa amin. Magdagdag lang po ako dyan, kasi yung kaso po supposedly na-issue sa warrant of arrest, I'm counsel for Congresswoman Laila De Lima there and Father Flavino, yung kaso na perjury. Ito ay pinapakita right from the very start. We've already seen the pattern because Congresswoman Laila De Lima is a victim of manufactured evidence. Ibig sabihin, ito yung mga tao na incredible, nagpagamit, tinakot, nabigyan ng kung anumang reward para mag-imbento ng kwento laban dito sa mga personalidad nito, ultimately because they want them to be silenced. Nakita na namin yan sa kaso ni Laila De Lima nung panahon ni Rodrigo Duterte. She was in jail for 7 years. So nung nakita namin itong pattern na ito, Tatak Duterte, no, na mag-iimbento ng mga ebidensya, magmamanufacture ng evidence, mag-a-abuse ng justice system, kinasuhan namin sila ng perjury kasi wala naman talagang katotohanan yung mga pinagsasabi nila laban kay Laila De Lima. Lalong-lalo na sinabing tumanggap siya ng pera, hindi naman siya congresswoman ng mga panahon na yon. Parang siya makikinabang sa supposed flood control scandal. No? So,
it only bolsters the fact na unreliable. Nakita na rin ng korte, enough for the court to issue a warrant of arrest. Nakita ng Department of Justice yan, and prima facie evidence yan with reasonable certainty of conviction ang nakita ng Department of Justice, and nakita na rin ng korte na may probable cause. That's the reason why na-issue yung warrant of arrest. No? So ang malinaw ay itong mga supposedly ex-Marines na hindi naman Marines, no, na dishonorably discharged pa ng Armed Forces of the Philippines, nagpagamit, unreliable, ngayon ay nagwi-withdraw na. At again, nakita na namin yung clear pattern ng manufacturing evidence. Tatak Duterte ito, nakita na namin noon pa. Direct, bago lumipat po sa ibang topic, gusto ko lang itanong sa inyo kung meron na ba kayong idea itong sa issue ng honey trap, kung may kinalaman ba ito sa dating senador bilang ES o may kinalaman ito sa local politics? Well, yung malinaw na sinabi ng Alliance Gen, ang statement ni Kong Jing Paras nung magkakaharap sila, doon kung saan sila nag-meeting, ang sabi, may kinalaman to sa sa eleksyon, sa local politics, sa Batangas. Tapos, may dugsong pa na parang sinasabi, masamang tao to, yung mga pera sa bayan. So, yung pagkuha sa pera sa bayan, corruption, sinasabing ganun. So, it could be a combination based on that. Kasi hindi naman natin may kakaila. Primus inter pares ang ating executive secretary, is the little president. So anything that will create a black eye or a stigma to the executive secretary will also be somehow affect the entire administration. Kaya yun yung tinitingnan nating anggulo. At the presence also of the players on the other side, Congressman Libiste, Congressman Paras, at saka yung law office na ginagamit, makikita natin na there could be a bigger plan na ginagawa natin. But whatever it is, whether big or small, illegal yung ginawa nila na may kailangan pananagutan. Kasi kaya ako nasasabi na ito ng ganito, I think I have enough evidence to file charges against the individuals na involved dito.